Happy Sabat po sa lahat. Kumusta na ulit ang inyong kalahatin sa linggo? Napakabilis po. Nung makalawa nag-usap tayo, ngayon usap na naman. Pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus. Ano po? Napakaganda. At itong chapter na ito ay maigsi lang, pero maganda. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin bago natin basahin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na amin na naman pong babasahin ngayong gabi, na sana po ito'y maunawaan namin, ng mga tagubilin nyo sa bawat isa sa amin, katulad ng ginagawa nyo noon sa Israelita, ay mangyari nawa. Tulungan na pa, sinasanin ninyo kami sa aming gagawing pagbabasa, at sana po'y patawarin din kami sa aming mga kasalanang nagagawa. Maraming salamat po sa inyo, at ngayon po ay hinihilingan po namin ang inyong paggabay sa bawat sa amin, sa mga manonood at makikinig sa gabing ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po, itunghayan na po natin at basahin ang susunod na, ang susunod na tuloy, ang kabanatang ito sa aklat ng Exodus. Okay, pagpatuloy po natin ang pagbabasa sa Exodus. Exodo 13:1 hanggang 22. At sinabi ng Panginoon kay Moises, italaga ninyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga tao, alalahan ninyo ang araw na ito, ang araw na ilalabas kayo sa Ehipto mula sa pagkaalipin, sapagkat inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto. Dapat nyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Hibeo at mga Hebuseo. Ito ang lupain pinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maghanda at masagan ng lupain ito. Maganda at masagana. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampalsa sa loob ng 7 araw at 7 araw ninyong sisimulang idao sa pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw at wala dapat makikitang pampaalsa sa inyo o kahit saan lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag ninyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pistang ito ay katulad ng isang tatak sa inyo ng mga kamay o sa inyong mga noo na pagpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya, ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa itinakdang panahon bawat taon kapag dinala kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kanineo na ipinangako niyang ibibigay sa inyo, sa inyong mga ninuno at sa inyo. Italaga ninyo sa Panginoon ang inyong mga panganay, lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop. Dahil pag-aari ito ng Panginoon, maaari tubusin ng Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito sa tupa ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangan patayin ang mga asno sa pamamagitan ng pagbali ng leeg nito. Maaari din ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng mga anak niyo kung bakit niya ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Ehipto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng Faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay na lalaki sa Ehipto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihandog namin sa Panginoon ang lahat ng mga panganay na lalaki sa amin, mga hayop, at tinubos namin ang mga panganay naming lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyo ng mga kamay o ng inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas
kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang pinaalis na ng paraon ng mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daan ng papunta sa lupain ng mga Pilisteo, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan, sapagkat sinasabi ng Diyos, kung may laban ang haharapin ng mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto. Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papuntang dagat na pula, Red Sea. Armado na ang mga Israelita ang mga Israelita para labanan nang lisanin nila ang Ehipto. Dinala ni Moises ang buto ni Jose. Ayon sa pinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita, sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos. Kapag nangyari na iyon, dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagabdab na haliging apoy na nagbigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila sa araw man o sa gabi, na nanguna sa kanila ng makapal na ulap kapag araw ay naglalagablab na haliging apoy sa gabi. Ang ganda, ano po? Nakita nyo ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Kung paano sila ginagabayan. Ang pinakagusto ko rito ay sa bandang huli, na habang sila ay naglalakbay, sa kainitan ng araw, ano po, nilililiman sila ng makapal na ulap. At sa gabi, sila ay tinatanglawan ng isang naglalagablab na haliging apoy. Salamat sa inyo. Salamat sa Panginoon. Sana ay paramdam din sa atin at lagi na naman natin nararamdaman ang pag-ibig at pag-alalay niya sa atin. Maraming salamat po sa pakikisama niyo sa akin ngayong gabi. Happy Sabbath po muli at sa pagtatapos tayo manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang kapitulo sa aklat ng Exodus na kita po namin at nabasa po namin ang inyong paggabay sa bawat sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At muli tinatagubilin po namin ang lahat sa inyo sa gabing ito, sa araw ng Sabat na ito, na kami gabayan at nawa kinabukasan ay makita-kita kami sa pamamahay-sambahan. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Okay, maraming salamat po sa inyo. At sa darating na Miyerkules ay makita-kita muli tayo at bukas tayo pupunta sa ating mga church at sasamba. Happy Sabbath po sa lahat.